Hi guys! Welcome back to our channel. Welcome back. So ngayon, in this video, i-deliver natin ang kakalabas lang na update regarding yung caregiver program na i-implement ngayong March 31st, 2025 dito sa Canada. So, as promised, malapit-lapit na yan. Magbibigay tayo ng update and ngayon nga, kaka-release lang yung update. And yan, I think maraming nag-aabang dito, hindi lang yung mga friends namin, mga kakilala natin, and yun kung sino-sino pa, whether inside Canada or outside Canada, inaantay itong update na to sa caregiver program. Especially yung na-meet natin kagabi. Yes, so, may na-meet kami kagabi, guys. May na-meet tayo na, ayan, nag-aantay din sa program na to. So, ito na nga po yung update today. So nire-recognize nila ang role na piniplay ng mga caregivers, whether sa pag-aalaga man yan ng bata hanggang sa mga matatanda or even at any age and you are disabled, kailangan mo ng assistance. Yan, nire-recognize nila ang piniplay na role ng mga caregivers sa Canada's economy. And gayon na nga, no, with the growing population ng Canada, yan, mas nakikita nila na kailangan talaga ng mga caregivers ito sa Canada. Kaya kahit na natapos na ang kanilang caregiver program last year, ay ito na nga, papalitan na nila ng panibago this coming March 31st, 2025. So, malapit-lapit na yan, ha? Yan, in 1 month na. Pero ngayon, naglabas na sila ng announcement and very good ito sa mga nandito sa Canada. So, itong update na to ay hindi para sa mga nasa outside. But this can also be helpful, lalo na sa pagpe-prepare nyo ng documents, whether inside or outside Canada kayo. So, ito na nga, sinabi nila with today's announcement that there will be 2 streams for this program. So, the first stream is yung para sa mga applicants na nagtatrabaho na dito sa Canada. Yan, workers in Canada. And syempre, meron ding stream for applicants not working in Canada. So, as mentioned, itong announcement na to ay applicable sa mga andito na sa Canada. And maglalabas sila ng panibagong announcement para sa mga workers naman outside Canada in a later date. Yan, yun yung abangan. So ngayon guys, focus muna sila ngayon dito sa mga nandito na sa Canada. Yes, so nilabas na nila ang mga guidelines and sino ba yung mga eligible. Ayan, I think nag-aabang kayo. Lalo na yung ibang papaso na yung mga work permit, no? And ito yung inaasahan kasi nga napakaganda ng opportunity na binibigay ng caregiver program na ito dahil yan, PR upon agad, arrival. Sana all, no? Pagdating mo dito, PR ka na agad. Or, I mean, nandito ka na, tapos pagpasok mo ng application mo at na-approve, PR ka na agad. Kaya nga sinabi dito sa kanilang announcement today, it's permanent residence in 1 step. Akalain mo yun. Yan, kapag minsan kasi dadaan ka pa sa provincial nomination bago ka mag-federal, so marami pang steps na nangyayari. Yung iba naglalamiya pa bago magkaroon ng work permit and then apply mo for PR application. So, ang daming steps. Pero dito, permanent residence in 1 step. Sana all, no? Ayan. So, qualified home care workers will get permanent residence without needing Canadian work experience in the occupation first. So, ang ganda nito dahil yung experience mo ay marerecognize kahit sa ibang bansa ka nagtrabaho. Yan, yung related sa caregiver. Hindi nila nire-require na magkaroon ka ng Canadian experience. So, yun yung maganda. Kasi, kahit let's say, nag-work ka sa Hong Kong. Ayan na naman si Joy. So, si Joy, pagdating mo dito. Hong Kong, Taiwan, Japan, Philippines, yan. Basta, syempre, may appropriate document ka to prove yung relevant experience mo. Ayan. So, permanent residence in 1 step na yan. And then, pangalawa, sa program na ito, there will be reduced language and education requirements. So, ibig sabihin, hindi po papahirapan yung mga aplikante dito na ire-require na sila ng sobrang taas na language requirements or education requirements. So, dito sa program na to, ang language requirement ay ang tinatawag nating CLB4 lang. Level 4. Level 4 lang yung kailangan. Kasi kapag Canadian Experience Class, ang igugol mo for permanent residency, level 5 yun. And then, kapag Foreign Skilled Worker stream, alam ko, level 7 yun. So, medyo matataas yung requirements for other programs. Pero dito, sa caregiver program, kahit level 4 lang, ayan, minimum requirement nila ay okay na okay ka.
And then sa education requirement nila, ayan, hindi guys, kahit kailangan high school lang, pwede na. College graduate. So alam nyo naman sa mga trabaho ngayon, lalo na sa Pilipinas, mga bachelor's degree graduate ka dapat. Pero dito, sa program na to, high school diploma lang ang required. Yes. Pero guys, ayan, as what we have been saying sa previous vlogs, iba yung high school dito sa Canada compared sa previous curriculum ng Philippines. Kasi previously, wala naman tayong grade 12. Yan, so ngayon, kailangan nyo ipa-assess. Yan, kailangan nyo ipa-assess whether sa WES or IQAS ang inyong education background. So, dapat maging equivalent siya sa high school graduate. So, let's say, halimbawa, yung kaibigan ko, hindi naman siya college graduate, tapos hindi naman siya nagkaroon ng K-12. Yan. So, pwedeng hindi siya maging qualified unless kahit makagraduate siya siguro second year college kasi yun yung additional 2 years. Pwedeng ma-qualify yun na equivalent na sa Canadian high school diploma. Yeah. Pero guys, hindi kami yung mag-a-assess. Ipapa-assess nyo yun sa, yun nga, sa WES or IQAS. Or yung iba, nagtitake sila ng additional courses. Yan, para maging equivalent yung high school. Kung natapos ka ng 4th year high school with the old curriculum ng Pinas, ayan, magtitake ka ng certain courses para maging equivalent. So, yun yung ating ipapaalala. Hindi yung basta-basta high school graduate sa Pinas, automatic high school din dito ha. Know the curriculum kung kailan kayo graduate. Kasi kailangan nila nung educational credential assessment. Okay. And then pangatlo, ito, minention na natin na hindi kailangan ng Canadian experience. Ang nire-require nila ngayon ay at least 6 months of relevant work experience related to home care training. So, very broad to ha. Hindi kami magbibigay ng specific example. So, it's up to you if makonsider nyo yung home care training nyo nagpo-fall sa ganitong requirement. So, at least 6 months lang. So, hindi kailangan ng 1 year, 2 years. So, diba, very basic yung nire-require ng program na ito. Ayan. So, tingin nyo ba qualified na kayo? I think maraming na-excite kasi ngayon lang sinabi yung experience, kind of experience required. So, guys, hindi kailangan sa Canada experience and ito, at least 6 months of relevant home care training experience lang. Nice. So, pang-apat naman, ito yung flexible work options with the job offer. Ayan, kailangan nyo guys, finally, ng job offer. And ang nakakatuwa pa dito, yung job offer pwedeng manggaling sa private household. Kunwari, may family na PR dito or citizen, hindi naman sinabing sa kanila lang pwede manggaling yun, no? Pero mas maganda syempre, sila na yung established, doon manggagaling yung job offer. E nangangailangan sila ng somehow caregiver para tumingin, for example, sa 3 nilang anak. Pwede kayo may issuehan ng family na yun. Kahit hindi sila registered sa government, whatever, private household, guys, pwede na. Yan, pwede sila mag-issue ng job offer. Of course, dapat legitimate. Yan, wag nyo nang gawa ng paraan ito para mag-qualify. Yan, pero kasi baka kayo yung maipit din kasi dapat nagpapasweldo sila din talaga ng tama kung ano yung mailagay nila sa job offer na yon. Yun naman kasi yung mahirap kapag private lang or kakilala, baka hindi mag-comply sa like minimum requirements ng pagpapasahod. Diba? So, maganda rin talaga, legitimate yung offer sa inyo nung family na mangailangan ng caregiver. And aside sa private households, pwede rin kayo makakuha ng job offer sa mga organizations na nagde-directly hire ng full-time workers. Ayan, to provide short-term or occasional home care sa mga, mga pasyente or sa mga individuals na nagre-recover sa mga injuries or illnesses. Yan, pwede manggaling yan sa home healthcare service providers, home care support service providers, may mga agencies yan for direct care, and then personal care services in residential settings, and pediatric home healthcare service providers. So, pwede kayong maghanap, mag-apply yan para makakuha na kayo ng job offer. And ready to apply na kayo this coming March 31st, 2025. So ngayon pa lang guys, i-gather nyo na lahat ng mga documents nyo. Yan, 4 Alamin lang. Nyo ang mga 4 lang yung nakikita kong requirements. So ulitin natin
So, gumawa na ako ng acronym para mabilis nating matandaan. Again, as a recap, ano yung requirements? LEJE. So, L is language requirement. So, level 4. Mag-self-pip na kayo or mag-IELTS. Kung ano man yung komportable kayo na i-take na language exam, go for it. So, pwedeng self-pip, pwede ring IELTS. So, yan, depende sa choice ninyo. Nire-recognize naman yan ng Canada. And then letter E, education requirement. As we have mentioned, pa-assess nyo rin yon. Kailangan sa educational credential assessment na ma-recognize ng Canada, like QUEST and IQAS. And then, pangatlo is J, job offer. So, job offer, kahit sa private households or organizations na nag-take care ng mga individuals sa mga home care settings, mga private care settings. Yes. And another E is experience, which is hindi kailangan ng Canadian experience kahit na outside or abroad yung experience ninyo, basta 6 months of relevant work experience. Yes, yan. Ganda. Yan, di ba? Napadali para sa mga caregivers. And I think naman, hindi rin sila dapat pahirapan as long as qualified ka. Kasi nga, with the growing population nga daw ng Canada, kailangan sila ngayon. Yeah, especially healthcare talaga. Yan ang maraming kailangan ng gobyerno dito. Yes. Ikaw ba? Baka pwede ka dyan. Kapag bumalik tayo dyan sa healthcare field. So, paano naman nga daw, ito yung tanong, paano yung mga nag-apply na home care or home child care provider and home support worker sa previous program? Kasi sa previous program ay hindi ganito yung opportunity na PR agad. Yan, di ba? Sila yung kailangan pa mag-comply with certain requirements. So, ang sabi ng IRCC, kapag nakagain na raw kayo ng sufficient work experience, ayan, you can send them proof. Ayan, sa website nga nito, ayan, I can put the link in the description box. Meron dyan, submit your proof button. So, kung nasa previous program kayo ng home childcare provider or home support worker pilot program ng Canada, and meron na kayong experience yan, di ba, para sa inyong permanent residency, yan, meron na silang button to submit your proof of experience. Para din, maiprocess na rin ang inyong permanent residency. And yun nga, as a reminder ng Immigration of Canada, i-prepare nyo na yung documents dahil full details will be released na in the coming months. And sa mga, nag-aantay dyan outside Canada, sabi dito, wait lang. Abang lang. Ayan, abang-abang daw dahil sa inyo ding announcement ay paparating na. Naku. Yan, when they become available, they will post it then and we will let you know. Mukhang dudumugin ng Canada na naman Yan ang mga caregivers. Yan, kasi na din to, iwas stress at pwede kang maging PR agad-agad. So, mas pinadali. Let's say ako, kung talagang qualified ka, diba? Talagang applyan ko kagad yan. Ba't pa ako magpapakahirap ng iba? At kagaya natin, hirap na. Baka ako. Basta lang, pray natin na hindi rin magka-problema itong program na to or stream. Kasi alam niyo naman, di ba, minsan pag ang stream ay naaabuso, ayan, pwedeng magkaroon ng higpitan, pwedeng ma-pause yung program or whatever. So, sana mag-apply talaga ay may mga legitimate experience and job offer. So, wag natin abusuhin para yung mga kababayan nating qualified din sa program na ito, ayan, ma-PR din dito sa Canada. Yes. So, I think hanggang dito na lang muna. I hope naging useful itong video na ito sa inyo. So, if naging useful, you can click the thumbs up button para recommend din siya sa mga other kababayans natin na nag-aantay din ng updates about the home care worker program dito sa Canada. Yes. So, we will be providing you more updates as they come and become posted in IRCC website. Nice. So, yun guys, no? March 31. Yes. And we'll see you again on the next one. Peace.